Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po kay Mang Ambo. Gusto ko lamang po ikwento ang aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ricardo. Matagal na panahon na rin mula nang huli akong umuwi sa Romblon. Siguro mga 5 taon na rin mula nang umalis ako papuntang Maynila para magtrabaho. Pero ngayong Oktubre, napilitan akong bumalik. Sabi ng pinsan ko, malubha na raw ang lagay ng tiyuhin naming si Lolo Andres. Wala na raw ibang mag-aalaga sa kanya, kaya ako na lang ang tinawagan. Pagdating ko sa pier, ramdam ko agad ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagpagod sa biyahe o dahil sa tahimik na paligid. Ang dagat sa Romblon, karaniwang kalmado tuwing dapit hapon. Pero noong araw na yon, parang may mabigat na presensyang nakadagan sa paligid. Tahimik ang mga tao at kahit ang mga bata, hindi naglalaro sa kalsada. Habang naglalakad ako papunta sa baryo, napansin kong kakaunti lang ang mga ilaw sa daan. May mga lumang bahay na yari sa kahoy at ang ilan sa kanila parang inabandona na. May matandang babae na nakaupo sa may tindaan, nakamasid lang habang dumadaan ako. Nang magtagpo ang aming mga mata, tumawag siya sa akin. "Ricardo ka, di ba? Pamangkin ni Andres." Tumanggo lang ako. Nakangiti sana ako pero napansin kong seryoso ang mukha niya. "Huwag kang lalabas kapag may humuni sa bubong," sabi niya sa malamig na tinig. "At kung may marinig kang iyak ng bata sa gabi, huwag mong papansinin, huwag kang lalapit." Hindi ko alam kung biro ba yun o babala, pero ngumiti lang ako ng pilit at nagpasalamat. "Salamat po, Nay. Baka po pagod lang ako sa biyaj, kaya medyo lutang pa." Ngumiti lang siya pero habang naglalakad ako palayo, naramdaman kong sinusundan pa rin ako ng tingin niya hanggang sa mawala ako sa kanto. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Andres, sinalubong ako ng pinsan kong si Aling Marta. Halata sa mukha niya ang pagod at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata niya. "Salamat at nakarating ka, Ricardo. Si tatay, mahina na talaga. Halos hindi na kumakain." Sumunod ako sa kanya papasok. Ang bahay, luma na at puro amoy ng langis ng niyog at gamot. Ang kisame ay yari sa tabla at sa tuwing may hangin, tumutunog ito na parang may gumagapang sa ibabaw. Lumapit ako sa kama ng tiyuhin ko. Payat na siya, halos butot balat. Nang maramdaman niyang andun ako, marahan niyang iminulat ang mga mata niya. "Ricardo, mag-iingat ka rito sa gabi. Huwag kang magtiwala kahit sa kanino." "Bakit po, Lo?" tanong ko. Pero bago siya sumagot, napapikit na naman siya, parang napagod. Lumabas ako sa balkona para uminom ng tubig. Madilim na sa labas at ang mga alitap-tap lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Naririnig ko mula sa malayo ang huni ng tuko at minsan parang may halong ibang tunog, isang mahinang buntong hininga o parang iyak ng bata. Sa di kalayuan may mga aso na biglang tumahol ng sabay-sabay. May humuni rin sa hangin, matinis at parang nanggagaling sa taas. Napatingala ako pero wala akong nakita. Bubong lang na gumagalaw sa hangin. Akala ko hangin lang yun pero nung papasok ako sa bahay, nakita kong si Aling Marta nakapikit, mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Tahimik niyang binubulong ang orasyon. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Dumiretso na lang ako sa higaan at pilit na pinakalma ang sarili ko. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng matandang babae sa tindahan. "Huwag kang lalabas kapag may humuni sa bubong." At doon na nagsimula ang gabi na hindi ko na malalalimutan habang buhay. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga manok at sa tunog ng alon mula sa malapit na dalampasigan. Sa unang tingin, parang normal lang ang lahat. Umuusok ang kape ni Aling Marta sa mesa at may pritong isda sa pinggan.
Pero kahit araw, ramdam ko pa rin ang bigat sa paligid ng bahay. Tahimik kaming kumain. Paminsan-minsan lang nagsasalita si Marta. "Ricardo, baka gusto mong mamaya tulungan ako mag-igib sa poso. Malayo-layo yon, pero kailangan natin ng tubig." Tumanggo lang ako. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang mga marka sa braso niya. Parang gasgas, mahahaba at hindi mukhang kagat ng insekto. "Tiya, ano yan?" tanong ko. Wala to. Nadulas lang ako kahapon sa likod bahay." Sagot niya, iwas tingin. Pero ramdam kong hindi yun ang totoo. Pagkatapos naming mag-igib, umupo ako sa may silong ng bahay. Doon ko nakita ang ilang piraso ng tuyong bawang at asin na nakakalat sa paligid. May mga buto ng manok na parang tinusok at sinipsip bago itinapon. Nang itanong ko kay Marta, sabi niya, para di pumasok ang masama. Maraming nangyayari dito nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko na siya tinanong kung anong klasing masama. Pero habang lumalalim ang hapon, mas lalo kong naramdaman ang kaba. Parang may mga matang nakamasid mula sa mga puno sa paligid. Pagsapit ng gabi, tumila ang hangin. Walang tunog ng kuliglig o toko ni isa. Tahimik. Umupo ako sa kama. Sinusubukan makatulog. Pero narinig ko mula sa labas ang mahinang langit-ngit ng mga tabla. Tok. 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 Parang may naglalakad sa bubong. Sabi ko sa sarili ko, hangin lang siguro. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang tunog. Parang may humahaplos sa kisame, dahan-dahan, paikot. Nilingon ko si Aling Marta. Gising siya, nakaupo, nakayuko, mahigpit ang hawak sa rosaryo. "Huwag kang kikilos," mahinang sabi. "Bakit po?" "Yan yung sinasabi ko sa'yo. Pag dumatong yan, huwag kang titingala." Tumigil ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero sa puntong yon, napansin kong may mabigat na yabag sa bubong. Hindi tunog ng pusa, hindi ng tao. Mas mabigat, parang nilalang na hindi dapat naglalakad doon. Mula sa labas ng bintana, may aninong dumaan. Mahaba ang buhok at ang mga kamay nito parang umaabot sa sahig. Sandali lang iyon pero sapat para tumindig ang balahibo ko sa batok. Maya-maya, may narinig kaming ungol mula sa kwarto ni Loyo Andres. Napasigaw si Aling Marta at tumakbo papasok. Sumunod ako at nadatnan namin siyang nanginginig, pawis na pawis at nangingitalang mga labi. "Umalis ka, Marta. Aalisin nila ako." "Walang aalis, Tay," sabi ni Marta, umiiyak. Pero sa gilid ng kama, nakita kong may mga bakas ng kuko sa dingding. Malalalim, sariwa at may bahid ng dugo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero hindi ko makalimutan ang tunog ng bubong kagabi at ang aninong humaplos sa bintana na parang alam kong nasan ako. Lumipas ang maghapon na parang mabagal ang oras. Tahimik si Aling Marta, halos hindi nagsasalita. Si Lolo Andres naman lalong nanghihina. Wala na siyang gana kumain at minsan tulala lang habang nakatingin sa bintana na parang may inaabangan. "May dumarating dito tuwing gabi." Mahina niyang sabi habang pinupunasan ko ang pawis niya. "Hindi mo lang nakikita, pero ramdam mo." "Anong ibig niyong sabihin, Lo?" "Hindi lahat ng nilalang sa bundok ay hayop." Hindi na ako nakasagot. Pilit kong iniisip na baka deliryo lang yon dala ng sakit. Pero sa bawat patak ng hapon,
mas lumalalim ang takot sa loob ko. Pagsapit ng gabi, malakas ang ulan. Bumubuhos na parang pinaghuhugasan ng langit. Pinatay namin ang lampara para makatipid ng langis at tanging liwanag ng kidlat ang pumapasok sa silid. Habang nakahiga ako, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na tunog, iyakan. Parang batang umiiyak sa labas ng bahay. Mama. Napabangon ako. Tumigil si Marta sa pagdarasal at tumingin sa akin. "Huwag kang lalabas," sabi niya agad. "Naririnig mo yan, di ba? Bata na umiiyak?" "Oo, parang galing sa likod bahay." "Hindi yun bata." Napalunok ako. Lalong lumakas ang iyak. Sa bawat hagulgol, parang lumalapit ito. Lumapit ako sa bintana pero bago ko pa mabuksan ang kurtina, hinawakan ako ni Marta sa braso, mahigpit. "Ricardo, wag!" sigaw niya. "Pag tumingin ka, hahanapin ka niyan kahit saan ka magpunta." Tumigil ako, pero sa likod ng isipan ko, gusto kong makita kung sino yung umiiyak, kahit anino lang. Kaya nang bumagsak ang isa pang kulog at kumislap ang liwanag sa labas, sinilip ko sa maliit na siwang ng kurtina. At doon ko nakita isang maliit na figura ng bata, nakatalikod, nakaupo sa putikan, nanghinginig. Pero kahit malayo, halata kong hindi normal ang itsura niya. Ang balat niya maputla, parang kandilang natutunaw, at ang buhok niya basa ng dugo. Napalayo ako agad, napaatras, napasigaw ng mahina. Paglingon ko kay Marta, nakapikit siya at binubulmurang naman ang orasyon. "Umalis na ba?" tanong ko. "Hindi yun basta umaalis. Hanggang may buhay sa bahay na to, babalik at babalik yan." Kinabukasan, maagang umalis si Marta para mamalengke. Ako naman, lumabas sa bakuran para maglinis. Doon ko nakita ang mga bakas ng paa sa putik. Maliit, parang sa bata, pero paorong ang direksyon. Mula sa pinto, papunta sa kagubatan. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang ideyang may bata at talagang dumaan kagabi, o ang katotohanang umalis siya paurong na parang tinatanaw pa rin ang bahay habang lumalayo. At mula sa loob ng bahay, may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy ng pagkain, hindi rin amoy ng gamot. Amoy ng dugo na natuyo sa kahoy. Makalipas ang ilang araw, mas lumala pa ang kalagayan ni Lolo Andres. Halos wala na siyang malay at tuwing gabi, nagigising siya sa sigaw. Minsan daw, may nakikita siyang nilalang sa kisame, nakatingin lang sa kanya. Hindi ko alam kung bangungot lang yun, pero kahit ako, ilang beses ko nang nararamdaman na may nakamasid sa amin tuwing gabi. Kaya isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, sinabi ni Aling Marta, "Ricardo, may kakilala ako, si Mang Lito. Albularyo siya rito. Matagal na niyang kilala si tatay, baka matulungan tayo." Sumama ako sa kanya papunta sa kabilang baryo. Mga 30 minutong lakad sa makipot na daan na puro bato at damo. Sa gilid, puro punong kahoy na matataas, at sa tuwing may ihip ng hangin, parang may mga bulong na kasabay. Pagdating namin sa bahay ni Mang Lito, sinalubong kami ng amoy ng insenso at mga dahon na pinatutuyo. Matanda na siya, payat, at may mahabang buhok na puti. Sa isang sulok ng bahay niya, may mga bote ng langis, tuyong halaman na nakasabit, at mga anting-anting na gawa sa buto ng hayop. "Ikaw si Ricardo, pamangkin ni Andres," sabi niya habang tinititigan ako. Napakunotno ako. "Paano niyo po nalaman na darating ako?" Ngumiti lang siya, walang sagot. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis
at ipinahid sa kanyang palad. Hindi ito ordinaryong sakit ang meron sa tiyuhin mo. May sumusunod sa inyo. Hindi lang basta masamang espiritu. Nilalang yan ng gabi. Maraming ganito sa Romblon, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Nilalang? Gusto niyong sabihing aswang? Tanong ko. Tumanggo si Mang Lito. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May kumakain ng laman, may sumusupsop ng dugo, at may iba na kumukuha ng kaluluwa habang tulog pa ang tao. Ang tiyuhin mo, binabantayan ng isa sa kanila. Tahimik kaming tatlo. Tanging tunog ng hangin at hampas ng alon sa malayo ang naririnig. Anong magagawa natin, Mang Lito? Kinuha niya ang isang maliit na supot na may laman na asin, bawang at tuyong dahon. Isaboy mo to sa paligid ng bahay at sa ilalim ng kama ni Andres, maglagay ka ng basong tubig at 3 pirasong uling. Kapag natuyo yung tubig, ibig sabihin, nasa paligid na siya. Paano namin malalaman kung siya nga yun? Tanong ko. Ngumiti ulit si Mang Lito. Malalaman mo kapag naramdaman mong malamig ang hangin kahit walang ihip, kapag tahimik na lahat ng hayop at kapag may maririnig kang maina pero malinaw na huni sa bubong. Huwag kang kikilos dahil kapag tumingin ka, huli ka na. Pag-uwi namin, ginawa namin lahat ng sinabi ni Mang Lito. Nilagyan namin ng asin ang mga bintana, isinabit ang bawang sa pinto, at sa ilalim ng kama ni Lolo Andres, inilagay ko ang basong tubig at 3 pirasong uling. Kagabihan, habang nag-aantay ako sa sala, napansin kong biglang huminto ang hangin. Tahimik ang paligid. Tinignan ko ang oras, 11:00 na ng gabi. Tahimik pa rin ang mga aso. Wala ni isang kuliglig, parang pinatay ng lahat ng tunog sa mundo. Tinignan ko ang baso sa ilalim ng kama ni Lolo Andres, halos kalahati na lang ang tubig. Napatigil ako at doon ko lang napansin na may mahinang tunog sa bubong. Hindi na ito kalmot, parang marahang paglalakad ng paa, paikot sa itaas ng bahay. Hindi ako gumalaw. Ramdam ko ang lamig na pumapaso sa batok ko. Mula sa kwarto narinig kong bumulong si Lolo Andres. Halos hindi ko maintindihan. Pero malinaw ang huling salita niya bago siya muling natahimik. Bumalik na siya. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, paulit-ulit kong naiisip ang sinabi ni Mang Lito. Kapag tumahimik ang lahat ng hayop at malamig ang hangin kahit walang ihip, huwag kang kikilos. Pero paano ka nga naman hindi kikilos kung mararamdaman mo mismo na may nakatingin sa'yo? 12:00 na ng gabi, tahimik, walang kuliglig, walang hangin, ni alon ng dagat ay parang tumigil. Tumayo ako para tingnan ang kalagayan ni Lolo Andres. Nakatihaya siya, nakapikit, pero ang dibdib niya, mabilis ang galaw, parang may bangungot. Sa tabi ng kama, napansin ko ang baso ng tubig na halos wala ng laman. Kumidlat sa labas. Sa sandaling liwanag na yon, may nakita ako, anino sa kisame. Mahaba, gumagalaw, parang gumagapang. Tahimik akong umatras. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko pero naririnig ko na ang mga yabag sa bubong. Mabagal, mabigat at paikot-ikot. Ricardo, mahina ang boses ni Aling Marta mula sa kabilang silid. Nandyan na naman siya. Lumingon ako sa kanya. Nakaluhod siya sa sahig, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Huwag kang titingala, kahit anong marinig mo, hindi mo siya dapat makita. Pero mahirap paniwalaan yun kapag mismong sa bubong mo na naririnig ang mga kuko.
Krk, krk. Tunog ng kalmot sa yero. Parang may nagbubutas. Tumigil ako sa gitna ng silid. Tinitigan ko ang kisame. Sa isang bahagi, may maliit na butas at mula roon, tumutulo ang parang likido. Malapot, maitim, hindi tubig, hindi ulan, parang dugo. Dahan-dahan akong umatras nang muling kumidlat sandaling nagliwanag ang paligid at sa siwang ng bubong, nakita ko siya. Isang nilalang na nakasabit ng patiwarik, mahaba ang buhok, halos tumatama sa kisame. Maputla ang balat at ang mga mata, pula, parang naglalayab. Ang ngiti niya ay punit mula tenga hanggang pisngi. Napaatras ako pero sa halip na bumaba, gumalaw pa siya palapit sa siwang ng bubong, dahan-dahan, parang sinusundan ang bawat galaw ko. Narinig kong bumubulong si Marta na Salta Maria, Inang ng Diyos, paulit-ulit, pabilis ng pabilis. Paglingon ko sa kanya, nakatingin siya sa akin, takot na takot. "Ricardo, kumuha ka ng asin," sigaw niya. Agad akong tumakbo sa kusina. Kinuha ang isang dakmong ng asin at sabay-saboy sa sahig at sa kisame. Sa isang iglap, narinig ko ang matinis na sigaw, parang halinghing ng babae na pinunit ang hangin. "Si!" Nayanig ang buong bahay, kumalansing ang mga pinggan. Sa bubong, parang may biglang bumagsak. Paglabas ko sa balkonahe, nakita kong may dugo sa gilid ng bubong at mga bakas ng paa na parang sinunog ng apoy. Tahimik ulit ang gabi, pero ang hangin, amoy nasusunog na laman. Pagbalik ko sa silid, nakatulog na si Lolo Andres. Si Marta, nanginginig, hawak pa rin ang rosaryo. "Hindi pa tapos to, Ricardo," mahina ang sabi niya. "Babalik yon hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya." "Anong gusto niya?" tanong ko. Ngumiti si Marta ng mapait. "Ang laman ng may dugo ni Andres." At sa sandaling iyon, parang lumamig ang paligid. Kasi sa isip ko, iisa lang ang tinutukoy niya. Ako. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ang bahay at sa labas, maliwanag ang araw. Ang mga ibon ay bumalik sa pag-awit at ang hangin ay amoy asin ng dagat. Pero sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin ang bigat. Si Aling Marta, abala sa pagwalis. Wala siyang imik. Parang sinasadya niyang huwag banggitin ang nangyari kagabi. Pero napansin ko, habang nililinis niya ang sahig, iniiwasan niyang tingnan ang bahagi sa may kama ni Lolo Andres. Yung lugar kung saan tumilo kagabi ang dugo mula sa bubong. Lumapit ako sa kama ng tiyuhin ko. Tahimik siya, nakapikit, parang natutulog lang. Pero nang hawakan ko ang kamay niya, malamig na malamig na. "Itcha!" mahina akong tawag. Lumapit siya at sa sandaling nakita niya ang tiyuhin naming walang hininga na paupo siya sa sahig. Tulala. Wala kaming imik ng halos isang oras. Tanging tunog lang ng langit-ngit ng sahig ang maririnig habang naglalakad ako palibot. Sa may pinto, may bakas ng kamay, tuyong dugo, mahabang daliri at parang bakas ng kuko ng hayop. "Siya yun," mahina kong sabi. "Yung nasa bubong kagabi." Tumanggo si Marta. Matagal na siyang gustong kunin si tatay. Panahon pa ni Lola, may umaaligid na rito. Sumpayan ng dugo namin, Ricardo. Hindi ko lang alam kung bakit muling nagpakita ngayong nandito ka. Hindi ko alam kung matatakot ako o magagalit. Sumpa, nilalang, pamilya, parang imposible lahat. Pero ang patay na katawan ni Lolo Andres sa harapan ko, hindi gawa-gawa. Kinuha ko ang kumot at marahang tinakpan ang katawan niya. Habang ginagawa ko yon, may naamoy akong matamis na amoy, parang bulok na prutas o asim ng dugo na nagsimulang magtuyo. Sa labas, huminto ang mga ibon sa pag-awit, parang biglang may dumaan na malamig na hangin. Paglingon ko sa bintana,
May nakita akong babae sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, nakaputi at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha, pero halata akong makatingin siya sa bahay. Marta, ano yun? Itong babaeng to, kilala mo ba? Paglingon naming pareho, wala na siya. Lumapit kami sa labas. Sa damhunan, may iniwang bakas ng paa, mahahaba at parang hindi pantay ang hugis. Isa lang ang may bakas ng sakong, parang nilalang na lumalakad gamit ang kamay at paa. Sa gabi, dinala namin sa kapilya ang katawan ni Lolo Andres. Walang gustong sumama sa amin. Sabi ng mga taga-baryo, may kamalasan ang mga nilalamo ng gabi. Habang nagaantay kami ng abuloy, napansin kong matamlay si Marta. Hindi siya umiiyak pero ang tingin niya, malayo. Hindi mo ba siya mami-miss? Tanong ko. Numiti siya ng kaunti pero may lungkot sa mata. Si tatay, hindi naman siya tuluyang nawala. Kapag minsay naririnig ko pa rin siya sa gabi, sa bubong o sa likod ng bahay. Hindi agad umaalis ang mga kaluluwa na may hindi natapos. Anong hindi niya natapos? Ang sumpa, Ricardo, at baka ikaw na raw ang susunod na haharap dito. Hindi ko alam kung anong mas masakit pakinggan. Ang pagkawala ng tiyuhin ko o ang babalang iniwan niya. Kasi sa gabing iyon, habang pauwi ako sa bahay, tumingin ako sa langit, kabilugan ng buwan, at sa ibabaw ng bubong ng bahay namin, may isang bakas ng paa, basa, sariwa at papasok. Makalipas ang libing ni Lolo Andres, hindi na naging pareho ang lahat. Sa unang mga gabi, parang payapa na. Wala na ang kalmot sa bubong, wala na ring iyak ng bata. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos. Ilang araw matapos ang libing, nagyaya si Aling Marta na mag-igib sa sapa. Doon daw kasi kami dati kumukuha ng tubig bago nagkasakit si Lolo. Maaga pa lang naglakad na kami. Tahimik ang daan. Puro tunog ng mga dahon at ihip ng hangin. Habang naglalakad, napansin kong may mga tambak ng tuyong dahon sa gilid ng daan at sa ilalim ng ilan may mga bangkay ng manok na parang piniga ang dugo. Hindi kinain, hindi nilapa, tuyong-tuyo lang, parang sinipsip. Matagal na bang ganito rito? Tanong ko. Simula nang magkasakit si tatay, sagot ni Marta, pero kahit noon may ganito na. Sabi ng mga matatanda, may aswang na nakatira sa kagubatan banda roon sa itaas ng sapa. Hindi raw umaalis hanggat may dugo ng pamilya namin dito sa lupain to. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba yung mga sinasabi niya. Pero habang papalapit kami sa sapa, parang mas bumibigat ang hangin. Nang makarating kami, malinaw ang tubig, malamig pero may kakaibang hamoy. Parang bakal, amoy kalawang. Pagtingin ko sa ilalim, may mga dahong nangingitim at may bakas ng dugo na lumulutang. Habang nag-iigib ako, narinig kong may bumulong. Mahina lang, parang hangin na dumaan sa tenga ko. Ricardo. Napalingon ako. Wala namang tao sa paligid. Si Aling Marta, abala pa rin sa pagtali ng timba. Marta, narinig mo ba yun? Ano? May tumawag sa pangalan ko. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Pero sa pangalawang pagkakataon, narinig ko ulit. Ricardo, tulungan mo ako. Kilala ko ang boses na yon. Paos, mahina, si Lolo Andres. Binitiwan ko ang timba at dahan-dahang nilibot ng tingin ng paligid. Sa kabilang panig ng sapa, may makikitang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Matangkad, payat, at parang may nakasabit na panyo sa leeg. Panyo ni Lolo, yung kulay asul na lagi niyang suot. Lo, mahinang sabi ko, ngulit nang kumurap ako, wala na ang anino. Marta, sigaw ko, nakita mo ba yun? Ano? May nakatayo roon sa abila. Parang si... Huwag mong banggitin ang pangalan niya dito. Sigaw niya, baka marinig ka. Tumahimik kami.
Sa gitna ng katahimikan, biglang nagalaw ang tubig ng sapa. Parang may humihigop mula sa ilalim. Lumamig ang paligid at napansin kong ang timba kong nakalubog kanina, puro dugo na ang laman. "Ricardo, alis na tayo!" sigaw ni Marta, hinila ako palayo. Tumakbo kami paakyat sa daan, pero habang tumatakbo, naririnig kong may boses pa rin sa likod namin. "Hindi pa tapos, Ricardo, may utang ka pa sa dugo." Pagdating sa bahay, huminto kami sa may pinto. Parehong hingal na hingal. Tinignan ko si Marta. Namumutla siya, nanginginig. "Te," sabi ko, "ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya natin?" Matagal bago siya sumagot. "Hindi mo ba napansin, Ricardo? Lahat ng panganay sa lahi natin may markang sinusundan. Si tatay, si lola, pati si lolo Isko noon. Lahat sila kinuha ng nilalang sa bundok at ngayong wala na si tatay." Tumigil siya. Tinitigan akong ng diretsyo. "Ikaw na ang susunod na panganay." Sa mga salitang yon, parang gumuha ang katahimikan sa paligid kasi doon ko lang tuluyang naiintindihan. Hindi ako bisita sa sumpang to. Ako mismo ang kasunod sa pila. Simula ng araw na yon sa sapa, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi, pakiramdam ko'y may nagmamasid mula sa labas. Minsan, may mga yapak sa lupa at tuwing umaga. Maliit, mahahaba, at nakapaikot sa bahay. Si Aling Marta naman, tila may itinatago. Madalas siyang magkulong sa silid. May mga binubulong na hindi ko maintindihan. Minsan, naaamoy ko ang usok ng nasusunog na dahon at minsan, amoy langis na may halong dugo. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos. Tahimik akong bumangon at lumapit sa silid ni Marta. Nakabukas ang pinto at sa loob, nakita ko siyang nakaluhod sa sahig, nakaharap sa altar na gawa sa kahoy. Sa ibabaw, may mangkok ng dugo, mga dahon ng lagundi, at isang maliit na anting-anting na parang ngipin ng tao. "Marta!" tawag ko. Nagulat siya, agad tinakpan ng mangkok. "Ricardo, bakit gising ka? Anong ginagawa mo?" "Wala, nagdadasal lang." Lumapit ako pero hinarangan niya ako. "Huwag mong lalapitan to." Pero nakita ko na. Ang anting-anting sa mangkok may pangalan na nakaukit. Andres. "Yan ba yung galing kay Lolo?" tanong ko. Tahimik siya hanggang sa dahan-dahan niyang sinabing, "Oo, pero hindi mo kailangang malaman kung bakit." "Sabihin mo sa akin, tiya, bakit may ganito rito? Anong koneksyon nito sa mga nangyayari sa atin?" Napaupo siya sa upuan. Matagal bago nagsalita. "Si tatay mo, si Andres, hindi ordinaryong tao, Ricardo. May taglay siyang kapangyarihan na hindi niya gusto. Noong kabataan niya, muntik na siyang mamatay sa sakit. May isang babae mula sa bundok ang nagligtas sa kanya. Pinainom siya ng dugo ng hayop. Sabi raw nito, lunas iyon. Pero hindi niya alam. Yun pala ang simula ng sumpa." Tahimik ako, pinakikinggan siya. "Mula noon," patuloy niya, "tuwing kabilugan ng buwan, nag-iiba siya. Hindi buong aswang pero kalahati. At dahil pinigilan niyang sarili niyang manghuli ng dugo, unti-unti siyang nanghina. Yun ang sakit na tumapos sa kanya." "Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin?" "Dahil ayaw kong maranasan mo rin." Tumingin siya sa akin at doon ko lang napansin. Ang mga mata niya namumula. "Ricardo," mahahinon niyang sinabi, "ako ang tagapagmana ng sumpa ngayon, pero hindi ko kayang pigilan mag-isa." Nang marinig ko yon, parang sumikip ang dibdib ko.
Anong ibig mong sabihin? Bawat dugo ng lahi natin may dalang piraso ng sumpa. At dahil anak ka ng Adela, bunsong kapatid ni tatay, kalahati niyon nasa iyo rin. Kaya sinusundan ka ng nilalang na yon. Gusto niyang buuin ang dugo. Tahimik ako. Hindi ko alam kung matatakot o maawa. Marta, kung alam mong ganon, bakit mo hinayaan akong bumalik dito? Dahil kailangan kita, sagot niya. Ikaw lang ang may kakayahang tapusin ng sumpa. Pero para magawa yon, may kailangan kang gawin. Ano yon? Tanggalin ang anting-anting sa lupa na pinagtataguan ng nilalang. Nasaan yon? Tanong ko. Tumingin siya sa bintana patungo sa direksyong tinatakpan ng bundok. Sa kuweba sa paanan ng kagubatan, pero huwag kang pupunta mag-isa. Maraming hindi na bumalik mula roon. Hindi na ako nakapagsalita. Sa labas ng bahay, narinig ko ang mahinang pag-aspas ng pakpak kasunod ng mga sigaw ng mga aso. Lumingon si Marta sa akin, seryoso. Ricardo, dumating na naman siya. At kung hindi natin tatapusin ito, baka ako na ang susunod niyang kunin. Gabi na nang magpasya akong sundan ang sinabi ni Aling Marta. Ang buwan bilog na bilog sa langit, parang matang nakatingin sa akin. Tahimir ang paligid, pero ramdam ko ang kilabot sa bawat sulok ng hangin. Bitbit ko ang lamparang digas at ang lumang itak ni Lolo Andres. Bago ako umalis, tinawag ako ni Marta. Ricardo, sabi niya, hawak ang maliit na bote. Dugo ng baboy. Kapag naamoy niya to, lalapit siya. Pero kapag hinagis mo sa apoy, yan din ang magtutulak sa kanya palayo. Tumanggo ako. Tandaan mo, dagdag niya, huwag kang titingin sa mga mata niya. Kapag gilawa mo, makikita mo ang sarili mo, pero saan yung hindi mo kakayanin. Umalis ako at sinundan ang daan patungo sa paanan ng bundok. Ang kagubatan puno ng alingasngas. May mga sanga ng puno na tila humahaplos sa balikat ko habang naglalakad. Pagdating ko sa bungad ng kuweba, malamig ang hangin na parang dumidikit sa balat ko. Sa loob, amoy bulok na karne at putik. Pumasok ako. Unti-unting lumalim sa dilim habang ang ilaw ng lampara ay nanginginig sa bawat akbang. Ilang minuto pa lang, may narinig akong ungol. Mahina sa una pero lumalakas habang papalapit. Ricardo, tumigil ako. Kilala ko ang boses na yun, si Lolo Andres. Lo? Uuwi na kayo, sabi ng tinig. Ngunit nang ilapit ko ang ilaw, hindi tao ang nakita ko. Isa itong nilalang na baluktot ang katawan, mahaba ang kuko at ang mukha kalahating tao kalahating hayop. Pero sa ilalim ng mga matang pulang-pula, suot pa rin ito ang lumang panyo ni Lolo Andres. Lo, bulong ko. Ngumiti ito at sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang tunog ng mga butong kumakalansing. Matagal kitang hinintay. Ricardo, kailangan kong buuin ang dugo. Itinaas ko ang itak. Naninginig ang kamay. Hindi kita papayagang makuha ako. Humalakpak ito ng tawa. Hindi mo ako mapapatay. Dugo mo ako. Sa isang iglap, tumalon siya palapit. Mabilis kong hinagis ang bote ng dugo sa apoy ng lampara. Biglang lumaki ang apoy at nagliyab ang hangin. Tumilapon siya pabalik. Umuungol sa sakit. Sinamantala ko ang kapagkataon. Sinugod ko siya at tinaga sa balikat. Tumalsik ang itim na dugo sa lupa. Sumigaw siya at ang sigaw na yon parang alingaw-ngaw ng libu-libong boses. Hindi mo kayang tapusin ang sumpa. Sigaw niya. Habang may dugo ka, ako'y mabubuhay. Tinaga ko ulit. Sa dibdib. Sa leeg. Hanggang sa mawalan siya ng lakas at bumagsak sa lupa. Pero bago siya tuluyang tumigil, lumapit siya sa akin at mahina niyang sinabi, ang sumpa, hindi sa akin nagmula. Sa kanya, itinuro niya ang anting-anting na nakabaon sa dulo ng kuweba. Lumabit ako at doon ko nakita ang parehong anting-anting na nasa altar ni Marta, pero mas luma. Nakaukit dito ang dalawang pangalan, Andres at Marta. At doon ko lang naunawaan, hindi ako ang pinuntirya ng sumpa. Si Marta mismo ang pinagmulan. Pagbalik ko sa bahay, halos hindi ko na maramdaman ang pagod. Ang mga kamay ko
Nanginginig pa rin, puno ng dugo at abo. Pero higit sa lahat, may isang talong na paulit-ulit sa isip ko. Bakit nakaukit ang pangalan ni Marta sa anting-anting? Pagpasok ko, tahimik ang buong bahay. Wala ang mga aso, wala ring ilaw. Tanging lampara lang sa altar ang may sindi. Sa harap nito, nakaupo si Marta. Hindi gumagalaw, parang may hinihintay. "Marta?" Tawag ko. Dahan-dahan siyang tumingin. Namumula ang mata niya at ang labi may bahid ng dugo. "Nakita mo na ba?" Tanong niya. "Oo, nandoon ang anting-anting. At pangalan mo ang nakaukit." Gumiti siya, malungkot. "Matagal ko nang alam, Ricardo. Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang sumpa." Lumapit ako, hindi makapaniwala. "Paano?" "Bata pa ako noon." Simula niya habang nakatingin sa apoy. "Nagkasakit si Andres. Halos mamatay na siya. Wala nang magawa ng mga albularyo kaya pumunta ako sa kagubatan. Doon ko nakilala ang babae sa itaas, isang matandang may kakaibang mata, kulay ginto. Sabi niya, kaya niyang iligtas si Andres, kapalit ng dugo ng isang kamag-anak. Pero natakot ako, kaya nagsinungaling ako. Ibinigay ko ang sarili kong dugo, pero hinaluan niya ng dugo ng hayop. Doon nagsimula ang sumpa." Tanong ko. Tumanggo siya. "Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may isa sa amin na nagbabago. Una si Andres. Akala ko kasi kaya kong pigilan, pero nang pumanaw siya, lumipat sa akin ang sumpa." "Bakit hindi mo sinabi?" "Kasi hindi mo pa kaya at umaasa akong baka maputol ito sa'yo." Tahimik ako. Sa loob-loob ko may galit pero may awa rin. Nakita ko ang luha sa mata niya, pero hindi na ito ordinaryong luha. Maitim, malapot. "Marta, Ricardo," mahina niyang sabi, "dapat tapusin mo na. Hindi mo ako pwedeng pagkakatiwalaan. Bawat gabi, nararamdaman kong nawawala ako. Si Andres nasa loob ko na. At kung hindi mo ako pipigilan, ikaw ang susunod." Umiwas ako ng tingin. Hindi ko kayang, "Kung ayaw mong gawin, pareho tayong mawawala." Putol niya, sabay turo sa altar. "Sunugin mo yan. Nandoon ang puso ng sumpa." Lumapit ako. Ang altar na dati kong nakikitang banal, ngayon ay parang patibong ng demonyo. May mga lumang larawan, tuyong dahon, at piraso ng buhok. Sa gitna, nakalagay ang anting-anting. Nang dinampot ko ito, biglang umalingasaw ang hangin. Nagsimulang mag-iba ang tinig ni Marta. "Ricardo, wag mong..." Hindi ko na tinapos. Binuhusan ko ng gas ang altar at sinindihan. Sumiklab ang apoy at sa gitna nito, narinig ko ang sigaw ni Marta. Hindi ng tao, kundi ng nilalang. Nanginginig ang lupa, ang ilaw sa lampara, isa-isang namatay. Ang sigaw, umabot hanggang sa labas ng bahay. Tapos katahimikan. Nang humupa ang apoy, wala ng altar. Wala na rin si Marta. Tanging abo at amoy ng nasunog na dugo ang naiwan. Lumabas ako sa labas at sa liwanag ng buwan, ramdam kong may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero sa hangin, may narinig akong bulong. "Salamat, Ricardo." At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng gabi ng takot at dugo, tumigil na ang mga sigaw. Ngulit bago ako tuluyang nakahinga ng maluwag, napansin kong may bakas sa kamay ko. Isang marka, pabilog, kulay itim, parang anino ng anting-anting. At doon ko lang naisip, ang sumpa hindi nawawala, lumilipat lang. Makalipas ang 3 araw, nagpasya akong lisanin ang bahay ni Lolo Andres. Sinunog ko na ang altar, inilibing si Aling Marta at inakala kong tapos na ang lahat. Pero habang lumalayo ako sa baryo, ramdam ko pa rin may sumusunod. Tahimik ang daan paakyat ng bangin. Sa likod,
Ang lumang bahay ay unti-unting naglalaho sa usok. Pero sa bawat hakbang, nararamdaman kong may dumadaloy sa loob ko, parang apoy na malamig, gumagapang sa ugat. Pagdating ko sa tabing dagat ng Romblon, huminto ako para magpahinga. Ang dagat, kalmado. Ang hangin, malamig. Pero nang tumingin ako sa refleksyon ng tubig, may nakita akong kakaiba. Ang mga mata ko hindi na kulay kayumbangi. May bakas ng pula sa gilid at sa ilalim ng balat ng aking leeg. May kumikilos na ugat na parang buhay. Napaatras ako, nanginginig. Hindi. Tapos na to, bulong ko. Pero sa likod ko, may narinig akong boses. Pamilyar. Hindi pa. Ricardo. Paglingon ko, wala namang tao. Pero may aninong dumadasdos sa tubig. Mabilis, parang hangin. Sinunog mo lang ang sisidlan, sabi ng tinig. Pero ang dugo, nasa'yo na. Tumakbo ako pabalik sa dalampasigan pero sa bawat hakbang parang mas bumibigat ang katawan ko. Parang may humihila mula sa loob. Ang mga kuko ko humahaba, ang pandinig ko mas lumilinaw. Naririnig ko ang pintig ng mga pusong malayo pa. Ang dagundong ng bawat alon parang tinig na tumatawag sa akin. Ricardo! Sumuko ka na. Hindi mo pwedeng labanan ng dugo. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating sa isang lumang simbahan sa tuptok ng burol. Doon ako sumilong hingal na hingal sa harap ng altar. Lumuhod ako. Kung sino man ang nasa langit, tanggalin niyo ito sa akin. Ngunit imbis na katahimikan, may bumagsak na patak ng dugo. Mula sa kisame. 1, 2, 3. Pagtingala ko, may nakasulat sa lumang kisame ng simbahan gamit ang pulang tinta o dugo. Ang dugo ng lahi ay walang hanggan. Biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan. Pumasok ang malamig na hangin at kasabay noon may humapos sa batok ko. At sa iglap, tumigil ang lahat ng tunog. Walang hangin, walang dagat, walang orasan. Taning ang sariling tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Hanggang sa unti-unti, nagbago ang tunog. Hindi na tibok ng pusong tao, kundi ng isang nilalang. At doon ko lang napagtanto, hindi ko pinatay ang sumpa. Ako ang bagong sisidlan. Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang gabi ng pagbabago. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero pagising ko isang umaga, nasa gitna ako ng kakahuyan sa bundok ng Kahidyokan. Hubot-hubad, puno ng tuyong dugo ang katawan at sa paligid ko, mga patay na hayop. Hindi ko alam kung ako ang may gawa, pero sa loob ko, alam kong oo. Simula noon hindi na ako bumaba sa bayan. Nagtagong muli ako sa lumang bahay sa gilid ng kagubatan kung saan walang nakakakilala sa akin. Araw-araw, naririnig ko ang mga bulong ng hangin, tila boses ni na Marta at ni Lolo Andres, paulit-ulit na sinasabi, "Ang dugo mo ay pamana. Gamitin mo o lamunin ka nito." Sa una, nilalabanan ko. Tuwing gabi, binabalot ko ng kadena ang sarili ko para hindi ako makalabas kapag nagbago. Pero sa bawat pagsikat ng buwan, mas lumalakas ang tawag ng dugo. Hanggang isang gabi, dumating ang isang grupo ng mga lalaki mula sa baryo. May dalang sulo. Naghahanap sila ng aswang na pumapatay daw ng mga hayop. Narinig ko ang pangalan ko sa usapan nila. "Si Ricardo yon! Apo ni Andres! Siya na ang aswang ngayon!" Sigaw ng isa. Sa halip na matakot, may kung anong sumiklab sa loob ko. Galit, gutom, at isang uri ng lakas na hindi ko pa naramdaman noon. Nang sumilip ako mula sa bintana, malinaw kong nakita ang bawat galaw nila kahit madilim.
Naririnig ko ang pintig ng puso ng pinakamatanda sa kanila. Maririnig ko kung kailan sila hihinga bago itapon ng sulo. At doon ko naintindihan, hindi ako basta biktima ng sumpa. Isa akong nilalang na pinili. Paglabas ko ng bahay, tinamaan ako ng liwanag ng buwan. Ramdam kong nagbabago ang laman ko. Ang mga mata ko'y nagdilim, ang mga kuko ko'y tumalim, at ang pandinig ko'y mas tumalim kaysa dati. Pero hindi ako nagwala. Ngayon, kontrolado ko na. "Ricardo!" sigaw ng isa. "Bumalik ka sa impyerno!" Ngumiti ako. Wala akong balak bumalik. Nandito na ako. Mabilis akong kumilos, isang iglap lang, nasa likod na ako. Pero imbes na patayin, tinanggal ko lang ang mga sulo at tinapon sa lupa. "Hindi ako ang kaaway niyo," sabi ko. "May mas malalakas pa sa aking napaparating." Tahimik sila, nanginginig. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isa. Tumingalaw ako sa bundok. Sa tuktok, sa ilalim niyang buwan, may 3 aninong nakatayo. Mga nilalang na may pakpak, mahahabang dila at mga matang nagliliyab. "Ang sumpa," sabi ko, "hindi lang sa pamilya namin. Isa lang kaming simula." Kinuha ko ang itak ni Lolo Andres, tinutok sa mga aninong papalapit. At kung ganito na rin ang kapalaran ko, ako na mismo ang magiging bangungot ng mga tulad nila. Habang lumalapit ang mga nilalang, ramdam kong nagigising ang dugo sa loob ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito laban sa akin. Kasama ko na siya. At sa unang pagkakataon, hindi ako tumakbo. Ngayon, ako na ang mangangaso. Ang hangin sa tuktok ng bundok ay mabigat. Amoy dugo, amoy apoy. Sa itaas ng mga punong kahoy, 3 nilalang ang nakatayo. Ang kanilang mga pakpak ay nakalatag na parang mga tabing ng gabi. Ang mga mata nila, pulang-pula. At sa bawat paghino nila, lumalabas ang usok na parang mula sa impyerno. Hawak ko ang itak ni Lolo Andres, kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa bawat tibok ng puso ko, nararamdaman kong dumadaloy ang kakaibang lakas. Dugo ng aswang, dugo ng tao, magkasama. "Ricardo!" sabi ng isa sa kanila, isang babaeng may mahahabang kuko at buhok na parang ahas. "Hindi ka kaaway namin, isa ka sa amin. Huwag mo akong ituring na kapatid, hindi ako katulad nyo." Tumawa siya, malamig at mahaba. Ganyan din ang sinabi ng ninuno mo si Andres, pero sa dulo, lumapit din siya sa amin. Nang marinig ko yon, parang tumigil ang mundo. "Anong himig mong sabihin? Si Lolo? Kasama nyo?" "Hindi mo alam?" sabi ng isa pa, lalaking matangkad na ang balat ay parang abo. "Si Andres ang unang piniling tagapagdala ng dugo. Si Marta ang nagtaksil. Ikaw ang susunod." Ngumiti ako at sa unang pagkakataon naramdaman kong kaya ko silang labanan. "Kung ganon," sabi ko, "ako rin ang magtatapos ng dugo nyo." Sumigaw sila ng sabay, sabay sabog ng hangin. Tumalo ng isa, sinugod ako. Ngunit bago pa siya makalapit, iniwas ko na at tinaga ko ang kanyang leeg. Tumalsik ang itim na dugo at ang kanyang katawan ay nagliyab. Ang isa pang may pakpak ay lumipad pababa. Mabilis, parang kidlat. Pero sa loob ko, naririnig ko ang bulong ni Marta. "Gamitin mo ang dugo, hindi para sa gutom, kundi para sa lakas." Hinayaan kong dumaloy ang init sa katawan ko, ang mga mata ko tuluyang namula at sa isang iglap, tumalon ako pataas. Tinaga ko ang nilalang sa gitna ng hangin. Nawasak ito, bumagsak sa lupa na parang abo. Naiiwan ang huling isa, ang babaeng nagsalita sa simula. Bumaba siya, mabagal, nakangiki. "Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, Ricardo. Kapag pinatay mo ako, ang sumpa ay tuluyang magiging iyo." Tumingin ako sa kanya, huminga ng malalim. Mas pipiliin kong dalhin ito kaysa palaganapin pa. Tumalon siya at nagbanggaan kami sa gitna ng dilim. Ang hangin ay umalingaw-ngaw ng sigaw, kalansing ng bakal at huni ng mga ibon na parang umiiyak.
Sa dulo, itinaga ko siya sa dibdib. Sabihin mo, sabi ko, sino ang pinagmulan nyo? Ngumiti siya, huminga ng malalim. Ang pangalan niya ay nasa ilalim ng dagat. At bago siya tuluyang masulog sa apoy ng sarili kong dugo, binulong niya. Romblon ay lupa ng dugo. Hindi ka makakatakas. Nang matapos ang laban, ako na lang ang nakatayo. Ang buwan ay tila lumiit at ang hangin ay bumalik sa katahimikan. Pero sa ilalim ng aking mga paa, nararamdaman ko ang banayad na pagyanig, parang may gumigising pa. Tumingin ako sa dagat sa ibaba ng bundok. Sa kalayuan, may kumikislap na mga ilaw sa ilalim ng tubig, parang mga mata. At sa dibdib ko, ang marka ng anting-anting ay kumikintab muli. Hindi pa tapos, ang pinagmulan ng lahat ay nasa ilalim pa ng dagat ng Romblon. Pagkalipas ng ilang gabi, hindi na ako pinatahimik ng mga bulong. Tuwing hating gabi, naririnig ko mula sa dalampasigan ng mahinang awit. Malungkot, parang tinig ng babae na umiiyak sa ilalim ng tubig. Sa tuwing maririnig ko yon, nag-iinit ang marka sa dibdib ko. Parang tinatawag ako ng dagat mismo. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Dala ang itak ni Lolo Andres at lamparang digas, bumaba ako sa pampang ng Romblon. Madilim ang kalangitan, walang bituin. Ang alon, mabagal pero malalim. Sa buhanginan, may bakas ng paa. Hindi tao, mahahaba, may mga kuko. Sumunod ako sa mga bakas hanggang sa dulo ng batong matalim. Sa gilid nito, may nakatagong yungib na kalahating nakalubog sa tubig. Mula sa loob, may liwanag na asul na kumikislap, parang hininga ng nilalang na buhay. Yan ba ang sinasabi niyong pinagmulan? Tanong ko sa sarili ko. Walang sumagot, taning bulong ng hangin. Pumasok ka, Ricardo, doon mo malalaman ang katotohanan ng dugo. Pumasok ako at habang lumalalim, naramdaman kong bumababa rin ang temperatura. Ang mga pader ng kuweba nababalutan ng lumot na kumikislap. May mga ukit ng mga simbolo, mga aninong may pakpak, mga taong may buntot, at isang babaeng nakaupo sa ilalim ng dagat, hawak ang anting-anting. Sa gitna ng kuweba may maliit na lawa. Ang tubig ay kulay itim, ngunit sa ilalim nito may ilaw na parang apoy na asul. Lumuhod ako sa tabi at tinitigan niyon. Paglapit ko, biglang gumalaw ang tubig. May kamay na lumabas, maputla, mahaba at malamig. Ricardo, isang tinig ng babae galing sa ilalim. Ang dugo mo, akin. Tumindig ako, tinutok ang itak sa tubig. Sino ka? Dahan-dahan siyang lumitaw. Isang nilalang na may mukha ng babae, ngunit ang mga matay dilaw at sa likod niya, mga palpik parang mga pakpak ng paniki. Ang balat niya parang perlas na may dugo. Ako si Dayang Maitan, sabi niya. Ang unang nilalang ng Romblon. Ako ang nagbigay ng dugo kay Andres sa utos ni Marta. Ako ang ugat ng lahat ng aswang. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko. Dahil gusto kong mabuhay sa lupa, kaya binigyan ko ng dugo si Andres para sa bawat lahi niya. May pinto akong madadaraanan. Ikaw na ang huling pinto. Gumiti siya at sa paligid ng kuweba, nagsimulang kumislap ang mga mata sa tubig. Mga anino na nasa ilalim, libo-libo. Kapag tinanggap mo ako, magiging isa tayo. Ikaw ang bagong hari ng gabi. Itinaas ko ang itak. Mas pipiliin kong mamatay kesa maging halimaw. Tumawa siya at ang buong kuweba'y umunga. Ang tubig ay biglang tumaas, parang buhay, at binabalot ako. Pero bago ako lamunin ng alon, narinig ko muli ang boses ni Marta sa isip ko. Ricardo, tandaan mo ang apoy. Hinugod ko ang lampara, binasag sa hibabaw ng tubig. Sumitlab ang apoy at ang asul na ilaw ay naging pula. Sumigaw si Dayang Maitan habang ang apoy ay nilalamo ng tubig. Hindi mo ako mapapatay, sigaw niya. Ang dugo ay walang hanggan. Ngunit sa bawat pagliyab, ramdam kong natutuyo ang lakas sa katawan ko. Bago tuluyang bumagsak, tinutok ko ang itak sa puso ko. Kung ako ang pinto, bulong ko, ako na rin ang magsasara. Tumagos ang talim at sa isang iglap,
Sumabog ang liwanag na pumuno sa buong kuweba. Pagdilit ko, wala ng tubig. Wala na rin ang nilalang. Ako na lang. Nakahandusay ako sa buhanginan sa labas. Duguan, pero buhay. Sa dibdib ko, ang marka ng anting-anting ay naglaho, napalitan ng piklat na parang hugis araw. Tahimik ang paligid, ang alon, payapa na. At sa malayo, sumisikata na ang araw sa Romblon. Unang sikat ng araw na walang halimaw. Oh, yun ang akala ko. Dahil sa bawat bugso ng alon sa dalampasigan, may lumilitaw na bula ng dugo at sa ilalim ng dagat, may matang muling bumukas. Ilang buwan na ang lumipas mula nang masunog ang kuweba sa ilalim ng dagat. Tahimik na muli ang Romblon, wala nang mga alingawngaw sa gabi, wala nang mga bakas ng hayop na piniga ng dugo, at sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing, walang bangungot, walang bulong. Pero isang madaling araw, habang papunta ako sa pampang para mangisda, napansin kong may kakaibang kulay ang dagat. Hindi ito asul o berde tulad ng dati, kundi kulay abo. Parang may usok sa ilalim. Lumapit ako at sa bawat hakbang, ramdam kong may kilabot na gumagapang sa sahig ng buhangin. Ang tubig, malamig, masyadong malamig para sa umagang yon. Pagtingin ko, may aninong lumulutang sa ilalim. Mukhang babae, maputi, mahaba ang buhok at nakatihaya parang tulog. Agad kong nilapitan. "Miss!" Sigaw ko. "Ayos ka lang ba?" Kundi pag-abot ko, biglang bumukas ang mga mata niya. Dilaw, maliwanag. At bago ko pa makatakbo, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig, parang bakal. "Ricardo," bulong niya. Napaluhod ako. Hindi ako makagalaw. Ang paligid ay biglang naging madilim at ang mga alon ay bumilis. Mula sa ilalim ng tubig, may mga kamay na lumabas. Marami, mahahaba at kumakapit sa buhangin. "Maitan?" Tanong ko, halos walang boses. Ngumiti siya. "Hindi ako si Dayang Maitan," sabi niya. "Ako ang anak." Sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, parang sanggol. Mulit ang balat ay parang pilak at ang mga mata ay kumikislap ng pula. "Ako ang bunga ng dugo mo," sabi ang babae. "Nang pinatay mo siya, nagbukas ka ng panibagong daan. Ang sumpa ay hindi na lumalakad sa dugo ng tao. Ngayon, dumadaloy na ito sa tubig." Biglang umalo ng dagat at mula sa ilalim may mga nilalang na umangat, mga katawan gawa sa buhangin at dagat. May mga mukha ng tao, pero mga mata ng halimaw. Tumayo ako, hunugot ang itak ni Lolo Andres. "Kung totoo yang sinasabi mo, wala nang dapat mabuhay sa sumpang to." Ngumiti siya, sabay hagod sa ulo ng sanggol na hawak niya. "Huli na, Ricardo, ang dagat ay may buhay na. At sa bawat patak ng ulan, sa bawat alon na tatama sa lupa, may bagong dugo na isisilang." Nagsimulang lumakas ang hangin. Ang mga ibon nagliparang palayo. Ang mga alon tumataas na parang pader. Nang sinugod ako ng mga nilalang, tinaga ko ang isa, sumabog sa asin at dugo. Pero sa bawat pinapatay ko, dalawa ang pumapalit. At sa gitna ng gulo, narinig ko ang tinig ni Marta sa isip ko. "Ricardo, hindi mo sila mapapatay lahat, pero kaya mong itali ang sumpa." "Paano?" Sigaw ko. "Sa pamamagitan ng dugo mo ulit. Isakripisyo mo ang sarili mo sa mismong dagat kung saan siya ipinanganak." Tumingin ako sa babae. "Kung ganon, dito rin ito magtatapos." Sinugod ko siya. Tinaga ang hangin sa pagitan namin. Tumalsik ang dugo at pareho kaming bumagsak sa tubig. Sa ilalim ng alon, naglaban kami. Liwanag laban sa dilim. Sa huli, iniyakap ko siya, itinusok ang itak sa aming pagitan. Sabay kaming sumigaw. Sa ibabaw,
Sumabog ang liwanag, ang dagat ay kumulo at ang mga nilalang ay naglaho sa alon. Kapatapos, katahimikan. Nang magising ako, nasa buhangin ako, mag-isa. Wala na ang babae, wala na ang sanggol. Ang dagat, payapa muli. Ngunit sa balat ko, may mga pilat na kumikislap sa ilalim ng araw, parang mga alon ng dagat na buhay. At sa hangin, narinig ko ang boses na pamilyar, mahina, halos bulong. Salamat Ricardo, pero ang dagat hindi natutulog. Tumingin ako sa alon. Sa malayo, may maliit na bula ng dugo na lumulutang. At sa ilalim noon, may humihinga. Lumipas ang ilang linggo matapos ang labanan sa dagat. Tahimik ang romblon, wala nang bulong, wala nang aninong lumilipad sa gabi. Akala ko tapos na ang lahat. Pero minsan, ang katahimikan ang pinakamasamang senyales ng paparating na dilubyo. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng lambat sa dalampasigan, napansin kong ang tubig ay hindi kumikilos. Walang alon. Parang salamin. Tumingin ako sa ibabaw. Walang buwan, pero ang dagat ay may liwanag na parang galing sa ilalim. Paglapit ko, naamoy ko ang asin na may halong dugo. May batang babae na nakatayo sa dulo ng buhangin, mga 7 taong gulang, basang-basa, nakatingin sa dagat. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Maputi ang balat niya, mahaba ang buhok, pero ang mga mata, dilaw, katulad ng kay Dayang Maytan. "Uuwi na sila," mahina niyang sabi. "Nadirinig mo ba?" "Anong sinasabi mo?" tanong ko. Pero bago pa ako makalapit, tumakbo siya papasok sa tubig. Tinakbo ko rin siya, pero nang abutin ko ang dagat, wala na siya, parang nalunod na bula. Kinabukasan, dumating ang mga maningisda, galit at takot. "Ricardo," sabi ng isa, "nawawala na naman ang mga tao. 3 kagabi. Wala kaming makita kundi mga damit nila, basa ng dugo." Tumingin ako sa dagat. Ang kulay nito ay hindi na buhaw, parang may halong abo. Sa bawat hampas ng alon ay may kumikislap na tila mata sa ilalim. Pagsapit ng gabi, habang nasa kubo ako, narinig ko ang mga alon na humahampas sa pampang ng sunod-sunod, mas malakas kaysa dati. Lumabas ako, at sa malayo, nakita kong may mga anino sa ibabaw ng tubig. Mga katawan, mga taong naglalakad sa dagat. Hindi sila lumulubog, hindi rin sila lumalangoy. Parang tinatawag ng alon. "Ricardo!" narinig kong bulong sa hangin. "Bumalik ka sa amin!" Nanginginig ang kamay ko, pero hinugot ko ang itak. "Hindi na ako babalik sa inyo." Tumigil ang hangin. Ang dagat ay huminga at sa isang iglap, umalon ito ng napakalakas. Tinapon ako sa buhangin. Sa gitna ng dilim, may isang boses, malambing, pamilyar. "Ricardo!" Paglingon ko, si Marta. Ngulit iba siya ngayon. Ang buhok niya ay parang tubig at ang mga mata ay umiilaw ng asul. "Akala ko tapos na," sabi ko. "Wala nang katapusan ang dugong ibinahagi mo. Sinara mo ang pinto, oo, pero naiwan ang susi." "Nasa iyo ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Tumingin siya sa dagat. "Ang batang nakita mo kagabi, siya ang susi." "Yung bata? Ang anak ng alon," sabi niya. "Siya ang magbubukas ng panibagong mundo. At ikaw, Ricardo, ikaw ang magpapasya kung sisimulan ito o tatapusin muli." Bago ako makasagot, biglang lumakas ang hangin. Ang mga alon ay tumaas hanggang sa mga puno at sa gitna ng dagat may ilaw na parang mata ng halimaw. Sa gabing iyon, unang beses kong marinig muli ang awit ng ilalim ng dagat. Malungkot, mabagal, at sa bawat nota, nararamdaman kong tinatawag akong muli ng kadiliman.
Tumingin ako kay Marta. Kung totoo yung sinasabi mo, saan ko siya mahahanap? Ngumiti siya, malamig, sa gitna ng tubig, sa lugar na walang langit. At bago siya tuluyang maglaho, binulong niya, "Kapag narinig mong huminga ang dagat, huwag ka nang lalapit dahil doon nagsisimula ang huling alon." 3 araw matapos kong makita si Marta, nagsimula ang pagbabago sa bayan. Ang mga mangingisda ay nagrereklamo ng dagat daw ay may puso. May tibok tuwing hating gabi, parang humihinga. Ang mga bata naman nagigising na basa ng tubig kahit hindi umuulan. Sa simula, akala ng lahat biro lang o kwento ng matatanda. Pero isang gabi, may batang nakita sa gitna ng kalsada, nakahubad, nanginginig at may mga kaliskis sa braso. Ang mga mata niya ay kumikislap ng dilaw sa ilalim ng ilaw ng poste. Anak ng dagat, bulong ng mga tao, babalik na naman sila. Tinakbo ko ang bahay ng kapitan. Pagdating ko, nagsisigawan na ang mga tao. "Ricardo," sigaw ng kapitan, "kailangan namin kang tulungan. Ang mga tao nawawala sa gabi at may mga bagong mukha na lumilitaw sa tabing dagat." Tumingin ako sa dagat sa malayo. May mga ilaw na parang mga lampara pero gumagalaw. Hindi iyon mga bangka, mga mata iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Doon ko nakita ang ilang kabataang nagtitipon, may mga hawak na kabibe at bato, parang mga anting-anting. Nagsasalita ang isa sa kanila, isang lalaki na may mahahabang buhok at boses na parang pari. "Mga kapatid," sabi niya, "ang dagat ay buhay. Ang ina ng alon ay muling bumangon at ang kanyang anak ay nasa gitna natin." Nakinig ako mula sa likod. Ang dugo ng tao ay nagdulot ng galit, pero sa ilalim ng tubig may bagong simula. Ang mga tagapagmana ng alon ay magbabalik sa dagat. Pagkatapos pumasok ang batang babae, ang nakita ko noong gabi. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba ang buhok at sa likod ng tenga niya may mga hasang. Tahimik siyang lumapit sa harapan. "Mga anak ko," sabi niya, mahina pero malinaw, "dumating na ang oras." Nagtayuan ng mga tao, sumigaw ng sabay-sabay, "Sa ilalim ng tubig, may buhay!" Nang marinig ko yon, naramdaman kong lumamig ang paligid, parang huminto ang hangin. At sa sahig ng simbahan, unti-unti sumisirit ang tubig, umaangat, dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga paa. Tinangka kong lumapit pero biglang bumigat ang hangin at naramdaman kong parang may humawak sa balikat ko mula sa likod. Paglingon ko, isang lalaki na may balat na parang lumot at mata na walang puti. "Ricardo," sabi niya, "bakit ka lumalaban sa sarili mong dugo?" Tao ako at mananatiling tao. Ngumisi siya. "Hindi ka pa rin natututo. Ang dugo ay hindi napipili. Dumadaloy ito sa lahat ng may buhay. Lahat ng may asin sa katawan ay amin." Itinulak ko siya sabay labas sa simbahan. Pagtingin ko, ang buong kalsada ay bahana, hindi ng ulan, kundi ng tubig dagat na may halong dugo. Sa ilalim ng tubig, may mga aninong gumagalaw. Kinagabihan, sinubukan kong puntahan muli ang dalampasigan. Tahimik, pero sa buhangin may mga bakas ng paa, malilit, basa at nag-iiwan ng marka ng kaliskis. Sa gitna ng pampang, may nakatayong altar na gawa sa mga kabibe at buto ng isda at sa ibabaw nito nakapatong ang anting-anting ni Lolo Andres, ang akala kong nawala na. Kinuha ko ito. Paghawak ko, sumiklab ang apoy sa paligid at narinig ko ang tinig ni Marta. "Ricardo, bumalik na sila. Ang mga anak ng tubig ay dumarani. Kailangan mong hanapin ang pinuno nila. Ang bata, siya lang ang makakapigil sa baha." Tumingin ako sa dagat. Sa malayo, may malaking alon na dahan-dahang umaangat kahit walang hangin.
At sa tuktok nito, nakatayo ang batang babae, nakangiti. "Bumalik ka!" sigaw niya. "Tayong dalawa ang magtatapos ng lahat." At bago ako tuluyang lamunin ng alon, narinig ko ang tibok ng dagat. Mabagal pero buhay, parang puso ng halimaw na matagal nang natutulog. Nagising ako sa malamig na sahig, nakagapos at ang paligid ay amoy alat at dugo. Ang tanging liwanag ay galing sa mga kabibing nakasabit sa pader, kumikislap na parang mga mata. Naririnig ko sa labas ang mga tinig ng mga tao, umaawit ng mabagal, parang orasyon. Sa ilalim ng tubig, may buhay. Sa dugo ng tao, may daan. Sinubukan kong gumalaw, pero mahigpit ang lubid. Sa harapan ko, may matandang babae. Baloktot ang likod, pero matalim ang mga mata. "Ricardo," sabi niya, "oras mo na." "Nasaan ako?" tanong ko. "Nasa ilalim ng bayan ng Romblon," sagot niya. Sa puso ng dagat, humakbang siya palapit. Bit-bit ang mangkok na kumukulong tubig. Sa loob nito, may mga aninong gumagalaw, parang may buhay. "Ang dugo mo," sabi niya, "ay susi ng muling pagkabuhay." "Buhay ng sino?" Ngumiti siya. "Ng anak mo." Napatigil ako. "Anak ko? Hindi mo ba naaalala?" Tumingin siya sa likod ko at mula sa anino may lumabas na bata. Ang batang nakita ko sa dalampasigan. Pero mayon, mas matanda na siya. Siguro mga 12. Ang mga mata niya ay dilaw at sa braso niya may marka ng araw na katulad ng nasa dibdib ko noon. "Ricardo?" sabi niya. Mahina. "Tay ka ba?" Hindi ako nakapagsalita. Taning luha ang lumabas sa mga mata ko. "Hindi ko alam," bulong ko. Lumapit siya. "Ako si Lira. Ang sabi nila, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay." Ang matandang babae ay humakbang muli. Bitbit ang mangkok na kumukulong tubig. "Ang dugo mo, dugo ng ina ng alon ang pinagmulan niya. Si Lira ang tulay ng lupa at dagat. Kapag pinagsama kayong dalawa, mabubuhay muli ang ina." Umiling ako. Hindi ko hahayaang mangyari yan." Ngumiti ang matanda. "Wala ka nang magagawa." Sa isang iglap, sinindihan nila ang mga sulo sa paligid. Ang apoy ay kulay asul at sa gitna ng silid, bumukas ang sahig. May tubig na umiikot, parang umiikot na puso. Sa ilalim nito, naririnig ko ang mahinang tibok. Malakas, malalim. Itinulak nila ako palapit sa gilid. Si Lira naman ay lumapit din. Umiiyak. "Tay, ayoko." "Lira, lumayo ka!" sigaw ko. Pero bago siya makatakbo, may 2 lalaki na humawak sa kanya. Tiningnan ko ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg, ang sa akin noon. Kumikislap ito at sa bawat pag-iyak niya, lumalakas ang tibok ng dagat. "Lira!" sigaw ko. "Pakinggan mo ako! Hindi ka halimaw! Pero sinasabi nila, kailangan ko raw bumalik sa dagat para mabuhay. Huwag kang maniwala!" Pero huli na, bumukas ang tubig at mula sa kailaliman may kamay na lumabas. Maputla, mahaba, may mga kuko. Hinawakan nito ang paa ni Lira. Dahan-dahang hinihila pababa. Tumalon ako, pilit siyang inaabot. "Lira, hawak lang!" Pero sa tuwing hinahawakan ko siya, nararamdaman kong parang sinusunog ako ng tubig. At sa ilalim, may boses na bumubulong. "Balik ka na, Ricardo. Ang puso ay hindi mo mapipigilan. Dugo mo ito." Isang huling sigaw ni Lira. "Tay!" Bago siya tuluyang hinigop ng dagat. Nang maglaho siya, bumalik ang katahimikan. Ang matanda ay tumawa, parang baliw. Tapos na. Ang puso ng dagat ay gising na. Biglang umuga ang buong kuweba. Ang tubig ay sumirit pa itaas at sa kisame, lumitaw ang hugis ng isang malaking mata. Sinubukan kong tumakas pero bumukas ang pinto ng kuweba at sa labas ang buong Romblon ay lumulubog na sa tubig. Ang dagat ay umaahon
Ang mga bahay ay nilalamon ng alon at sa gitna may lumilitaw na malaking anino. Hugis babae, gawa sa tubig, may mga mata ng dilaw at buhok ng alon. Ang ina ng alon, bulong ng matanda. Muling nabuhay. Ang buong romblon ay nalunod sa gabi ng apoy at tubig. Ang hangin ay amoy asin at laman, at sa bawat hampas ng alon sa lupa, may kasamang sigaw. Wala ng mga ibon, wala ng ilaw. Tanging pulang kidlat at alon ng dugo ang bumabalot sa buong bayan. Mula sa tuktok ng burol, natanaw ko ang lahat. Ang dagat ay umaakyat parang may sariling buhay. Sa gitna ng alon, nakatayo ang nilalang na parang diyosa, ang ina ng alon. Ang katawan niya ay gawa sa tubig at abo. Ang mga matay dilaw na parang araw sa ilalim ng tubig. At sa dibdib niya, nandoon si Lyra, nakalutang, parang isinilang muli. Sigaw! Nang tinig sa hangin. Mulit ang boses ay hindi ni Lyra. Malalim, malakas, parang maraming kaluluwa ang nagsasalita. Ang dugo mong ibinuhos noon ay bumalik sa dagat. Ngayon, ang dagat ay may puso at ikaw ang dahilan. Hinugot ko ang itak kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Kung ako ang dahilan, ako rin ang wakas. Bumaba ako mula sa burol, nilalabanan ng baha. Ang mga bahay ay nakalubog na. At sa tubig, may mga mukha. Mga dating tao, ngayon ay anino ng alon. Habang lumalakad ako, may mga kamay na humihila sa akin mula sa ilalim. Mga boses na umiiyak. Ricardo, tulungan mo kami. Huli na ba ang lahat? Sinipa ko ang isa, tinaga ang isa pa. Mungit sa bawat isa kong pinapatay, mas marami pang lumilitaw. Sa dulo ng kalsada, nakita ko si Marta. Basang-basa, nakatayo sa ibabaw ng lumulubog na simbahan. Marta! Sigaw ko. Paano ko siya maililigtas? Hindi mo na siya maliligtas, Ricardo. Ang tanging magagawa mo ay pigilan siyang maging ganap. Paano? Tumingin siya sa paligid. Ang puso ng dagat ay buhay dahil sa dugo mo. Kailangan mong kunin muli. Kailangan mong ibalik sa sarili mo. Tumingin ako sa aking mga kamay. Naninginig, sugatan, at may kislap na asul na ilaw sa ilalim ng balat. Kung gagawin ko yon, bulong ko. Mamamatay ako. Ngumiti si Marta. Minsan, ang tanging paraan para mabuhay ang mundo ay ang mamatay ang tao. Sa likod niya, bumagsak ang simbahan. Ang tubig ay sumirit. At sa gitna ng alon, lumitaw si Lyra. Ngayon, hindi na siya bata. Ang buhok niya ay parang alon at ang mga mata ay liwanag ng dagat. Sa likod niya, ang ina ng alon, nakatingin sa akin, nakangiti. Halika, Ricardo. Bumalik ka sa amin. Dugo mo ako. Dugo kita. Sumugod ako, itak sa kamay, sumigaw sa hangin. Hindi mo ako madadala. Tumama ang alon, itinapon ako sa hangin. Sa isang iglap, nasa gitna na ako ng dagat. Ang tubig ay kumikilos na parang laman. Mainit at sa ilalim, nararamdaman kong may puso. Lumalaban, tumitibok. Nakita ko si Lyra, nakalutang. Lyra! Sigaw ko. Anak ko! Pakinggan mo ako! Hindi mo kailangang maging halimaw. Lumapit siya. Umiiyak. Tay! Ang sakit! Parang sinusunog ako ng dagat! Hinawakan ko siya. Huwag kang lalaban. Pakinggan mo ang sarili mong puso. Ngunit sa paligid, sumigaw ang ina ng alon. Isa lang ang puso rito. Itinulak ko si Lyra palayo. Sabay sinaksak ko ang sarili sa dibdib, sa mismong marka kung saan nagsimula ang lahat. Sumabog ang liwanag, puti, asul at pula. Ang dagat ay umawaga, ang mga alon ay tumigil, at ang hangin ay lumamig. Sa huling sandali, narinig ko si Lyra na sumisigaw, Tay! At pagkatapos, katahimikan.
ang dagat ay huminto. Ang hangin ay tumigil. At sa unang pagkakataon, ang rumblon ay walang ingay, walang alon, walang bulong. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng tubig, may maliit na liwanag na patuloy na kumikislap. Isang tibok, mabagal, buhay. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing nilamo ng dagat ang buong romblon. Walang nakakaalala kung paano iyon nagsimula. May ilan na nagsasabing lindol, may ilan namang alon ng sumpa. Ngunit sa bawat gabing walang buwan, may iisang kwento ang binubulong ng mga matatanda. Ang alamat ni Ricardo. Isang hapon, sa dalampasigan ng Binungaan, may batang lalaki na nakakita ng kakaibang bato. Kulay asul, parang mata ng isda. Pagkapulot niya, bigla itong tumibok. Patakbo siya pa uwi, pero sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang boses. Huwag kang matakot. Anak ka ng lupa at dagat. Kinagabihan, dumating ang isang matandang manghingisda. Nakita niya ang bata, hawak pa rin ang kumikislap na bato. Alam mo ba kung ano yan? Tanong ng matanda. Umiling ang bata. Yan ang puso ng romblon, sagot ng matanda. Ang puso ni Ricardo. Ayon sa mga alamat, nang sumabog ang liwanag sa dagat, hindi tuluyang namatay si Ricardo. Ang dugo niya ay naghalo sa tubig at mula roon ipinanganak ang bagong buhay. Mga isdang may gintong mata, mga kabibing kumikislap sa dilim, at isang katahimikan sa bawat baybayin. Ngulit, sa bawat taong magtatangkang saktan ang dagat, magtatapon ng langis, manghuhuli ng sobra, laging may mangyayaring kakaiba. Minsan may bangkang nawawala kahit maaliwalas ang langit. Minsan may batang tinatangay ng alon ngunit ibinabalik kinabukasan. Buhay at sinasabing may lalaking nagligtas sa kanya sa ilalim ng tubig. At tuwing gabi nang walang buwan, may mga nakakarinig ng mababang tinig sa hangin. Bantayan mo ang dagat, huwag mong kakalimutan ang dugo. Isang gabi, nakita ng isang dalagang taga-Romblon ang anino sa gitna ng tubig. Hindi halimaw, kundi lalaki. Nakatayo sa ibabaw ng alon, walang muka, ngulit maliwanag ang dibdib, tila may pusong asul na tumitibok. Tumingin ito sa kanya, sabay sumigaw ng mahina. Sabihin mo sa kanila, ang dagat ay may alaala. At bago tuluyang maglaho, nakita niyang may batang babae sa tabi ng anino. Mahaba ang buhok, may matang ginto parang araw. Gumiti ito, saka sumama sa alon. Kinabukasan, dumagsa ang mga kabibe sa dalampasigan, kulay pilak at sa bawat isa, nakaukit ang iisang pangalan, Ricardo. At mula noon, tuwing may batang ipinapanganak sa Romblon, sinasabing tinitingnan muna kung may marka ng araw sa dibdib, sapagkat kapag mayroon, ang dugo ni Ricardo ay muling nagigising, ang tagapagbantay ng dagat, ang nilalang na minsang naging tao, ang alamat ng Romblon.